Yan. Line ng ating turbo. Oil line. Oil line. Yan. Okay, good day sa lahat. So, happy Sunday grind. So, ngayon, nagtanggal tayo ng valve cover sa ating isang unit na DC4. So, nagtanggal tayo kasi nagli-leak yung valve cover ni sir. So, ngayon, nakuha natin yung valve cover. Bali, yan. Dito natin malalaman yung kondisyon ng ating internal parts sa ating valve cover. So, yan. Kung nakikita nyo. Yan. So, kung anong meron dito is ganun din yung nangyayari sa loob. Mas better pa. So, kailangan nito is mag-engine flushing. So, lilinisan natin ito. And then, recommend ko lang kasi na palit na din siya ng turbo sa engine niya. So, possible ko sa mga ganito. So, kung merong mga ganito sa taas, sa ilalim ng internal sa engine is mas bitter, mas marami pa. So taga Marvel si sir. So, yan. Dito tayo sa engine ni sir, no? So, tingnan natin yung kahimtang ng engine internal niya. So, yan. Nakita natin yung isang parang bahay ng putyukan na nabuo dyan sa bandang gitna ng ating head. Yan. Kung nakita nyo, yan yung mga carbon deposit na nabuo. So, cause nyan is yung hindi tamang oil na ginagamit at saka hindi proper maintenance yung pag-change oil. So, yan. Nakuha natin yung lupa na nabuo. Yan yung mga carbon na nabuo sa ating so bahay ng putyukan, pumasok dito sa loob ng yung putyukan sa makina, no? Yan yung talagang iwasan natin na hindi talaga makapasok yung putyukan sa ating engine kasi yan dyan sila titira. Yan, nakita nyo, kinukuot-kuot natin yung muntika ng isang bahay na naman ng putyukan. So, yan, pag mapabayaan yan na hindi ma-maintain, so maging dalawa na yung bahay ng putyukan. So, kasi dito nabuo na yung isang buong bahay ng putyukan, no? Kung nakikita nyo, yan, no? Napakalaki ng putyukan na pumasok, oh. So, yan yung tatanggalin natin yan. So, ang base natin yan is tanggalin natin yung namuo na bahay ng putyukan. So, yan. So, ito lang yung ginawa lang natin. So, kinukot-kuot natin yung namuo na bahay ng putyukan ng ating head. So, yan. Kinikulikot-kulikot ko lang at saka ginamitan na natin ng vacuum para tanggal talaga at mahigop yung lupa na bahay ng putyukan na nabuo sa engine niya. So, yan yun. So, medyo coat-coat lang konti at saka kuhit-kuhit lang para matanggal yung carbon. So, yan. So, yan. So, always coat-coat pa rin. So, kunti na lang yung naiwan natin sa lupa na kinakuha natin. So, nakakapagtaka, no, kung bakit pumasok itong lupa na dinala ng putyukan. So, yan, o. So, okay. Tanggal na. So, nabulabog na. So, yan. Yan yung importante talaga na hindi makabuo ng mga ganyan. Yung ganito. Always talaga maintain yung change oil. Huwag nyo baliwalain. Kasi babalik at babalik pa rin yan sa yun. Kung nakatipid ka, so hindi pala. Kasi ma-overhaul yung sasakyan mo. So, ganito pala. So, yan, at okay na, clear na. So, safe na safe, quit na lang konti. At yan, done na sa lahat. Yan, linis. So, yan, ito yung valve cover natin nung kanina. So, natapos na natin linis at nilagyan na natin yung bagong valve cover gasket. So, bad news. So, nagpa-compression test si sir. So, nalaman natin na lost com na din yung unit niya. So, yan yung mga dahilan. Hindi tamang pag-change oil. Dalawa yung lost compression, dalawang piston, 125 PSI at saka yung number 2, 1 piece, 125 PSI.
So, yung number 3 is 150 PSI. Yung standard na PSI natin dito is 150, 155 basta mga turbo engine. So, nilagyan na natin yung spark plug para mapaandar na. So, yun lang at magandang hapon sa lahat. Bali, PMS and compression test. Thank you. Yan lang.